Jimmy Butler hindi pinapahalagahan ang nagawa sa Miami Heat. Madali lang pinagamit ang numero sa jersey. Tatum ninakawan raw sa All-Star MVP. May reaksyon si Curry. At may bagong high IQ player ang Golden State. At hindi si Butler ayon kay Curry. Siya raw ang susi. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Habang naranasan ni Miami Heat star Tyler Herro ang kanyang unang All-Star experience, siya na ngayon ang nangunguna sa team matapos ang trade na nagpadala kay Jimmy Butler sa Golden State Warriors. Tinawag ni Herro ang sitwasyon ng Heat bilang isang fresh start sa gitna ng mga kaganapan ngayong season. Ngunit sinagot din niya ang isang interesanteng tanong tungkol sa number 22 Butler jersey in Miami na ngayon ay suot na ni Andrew Wiggins. Marami ang nagtatanong kung dapat pa bang gamitin ang numero, lalo na't kinikilala si Butler bilang isang alamat ng franchise at maaring mairetiro ang kanyang jersey sa hinaharap. Gayunpaman, suot na ni Wiggins ang number 22 sa halos buong karera niya sa iba't ibang team. Kaya ipinaliwanag ni Herro kung bakit sa tingin niya ay ayos lang na gamitin muli ang numero ayon kay Muday. Si Jimmy ay tiyak na isang Heat legend, sabi ni Herro. Pero sa tingin ko, sa nangyari nitong mga nakaraang buwan, maaaring gamitin muli ang numerong iyon. Habang tinatangka ng Heat na makausad matapos ang trade deadline, si Herro na ngayon ang namumuno sa koponan kasama ang matagal ng teammate na si Bam Adebayo at si Wiggins bilang isa sa mga pangunahing piraso. Gayunpaman, si Butler ang naging pinakamatinding puwersa sa team. Pinamunuan niya ang franchise sa 2 NBA Finals appearances. Sa All-Star break, nagbigay pugay si Herro kay Butler bilang isang great leader ayon sa The Miami Herald. Si Jimmy ay isang mahusay na leader, sabi ni Herro. Nangunguna siya sa pamamagitan ng halimbawa. Araw-araw siyang pumapasok na handang magtrabaho. Isa siyang winner, gusto niyang manalo. Kaya sigurado akong mamahalin siya ng mga fans sa San Francisco at Oakland at mamimiss namin siya sa Miami. Bagamat mamimiss ni Herro at ng Heat ang mga hindi malilimutang sandali ni Butler sa koponan, sinabi ng star guard na sa kabila ng mga drama na naganap, maaaring gamitin muli ang numero sa ngayon. At kung may sino mang bagay sa numerong ito, si Wiggins na ang pinaka-eksaktong tao upang magsuot nito, lalo na't naging bahagi ito ng kanyang buong karera. Kahit sa maikling panahon pa lang nilang magkasama, nasasabik si Herro na makalaro si Wiggins. Gustong-gusto kong makalaro si Wiggs, ani Herro. Alam ko kung gaano siya kamahal ng mga fans sa San Francisco at kung gaano niya kamahal na nandito. Kaya sinusubukan kong maging komportable siya sa Miami. 1 o 2 laro pa lang ang nalalaro niya sa amin, kaya pagkatapos ng break, magiging masaya na makasabay siya sa amin. Sa kasalukuyan, may record na 25-28 for Miami Heat na naglalagay sa kanila sa ikasyam na pwesto sa Western Conference. Pagkatapos ng All-Star break, dala nila ang 4 na sunod na pagkatalo at susunod nilang laban ay sa Biyernes laban sa Toronto Raptors. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ginawa ng Miami Heat sa numero ni Butler? Sa ibang balita naman, ang guard ng Golden State Warriors na si Steph Curry at ang forward ng Boston Celtics na si Jason Tatum ang maituturing na 2 pinakamahusay na manlalaro sa 2025 NBA All-Star Game. Noong Lunes ng araw, pinangunahan ni Curry at Tatum ang koponan ni Shaq na OGs sa panalo laban sa Rising Stars ni Candace Parker sa unang round ng mini-tournament. Sa championship game, tinalo ng Shaq's OGs ang Global Stars ni Chuck, Charles Barkley. Sa loob ng 2 laro, nagtala si Curry ng 23 puntos, 10 rebounds at 2 assists. Dahil sa kanyang mahusay na performance sa harap ng kanyang home crowd, natanggap ng 4 na beses na NBA champion ang 2025 NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award. Ang pangalawang pagkakataon na natanggap niya ang parangal na ito sa kanyang karera. Matapos matanggap ang kanyang MVP trophy, lumingon si Curry at nagbigay ng 3 salitang mensahe kay Tatum na sa paniniwala ng maraming fans ay mas karapat dapat manalo ng All-Star MVP. Lifetime Achievement Award, sabi ni Curry. Bagamat si Curry ang nanalo ng MVP, maganda pa rin ang naging laro ni Tatum na nagtala ng 19 na puntos sa 9 of 11 shooting, 5 rebounds at 4 na assists. Siya rin ang naka-score ng game-winning basket sa All-Star Championship. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Mas karapat dapat ba si Tatum? Sa ibang balita naman, si Quinten Post ay sumulat ng isang nakaka-inspire na kwento para sa Golden State Warriors ngayong season.
Sa kabila ng mga isyu ng Warriors mula sa mga injury, paghihirap at kawalan ng konsistensya, lumitaw ang 24 na taong gulang na manlalaro bilang isang tahimik ngunit mahalagang bahagi ng team. Pinili ng Golden State Warriors si Post bilang ika-52nd overall pick in 2024 NBA Draft at nagsimula siyang magtrabaho sa G League upang makuha ang kanyang lugar sa roster. At noong nakaraang linggo lamang, binigyan siya ng koponan ng isang well-deserved standard contract dahil sa kanyang kahanga-hangang laro. Pinuri ni Stephen Curry ang bagong rising star ng Warriors na si Quinten Post. Si Stephen Curry mismo ang isa sa mga pangunahing saksi kung paano pinaghirapan ni Post ang kanyang daan patungo sa NBA bilang isang full-time player. Bilang pangunahing driving force ng Warriors ngayong taon, nakita ni Curry ang rookie center na dumaan sa mahahalagang yugto ng kanyang pag-unlad sa kalagitnaan ng season. Sa kanyang media availability nung 2025 NBA All-Star Weekend in San Francisco, siniguro ni Curry na bigyan ng papuri si Post sa kanyang mahusay na trabaho bilang bahagi ng plans ng Golden State para sa natitirang bahagi ng 2024-25 season. Isa siyang mahusay na teammate. Sinusulit niya ang kanyang pagkakataon, ani Curry tungkol kay Post. Naglaan siya ng maraming oras sa G League noong una, nakakakuha ng maraming reps, gumagaling araw-araw, sinusubukang alamin kung paano siya magiging handa kapag dumating ang kanyang oras upang makapasok sa aming rotation. At nagawa niya ito. Napakakumpiyansa niya. Magaling siyang bumasa ng laro. Isa siyang high IQ player at syempre kaya niyang mag-shoot mula sa labas. Gustong-gusto ni Curry ang kumpiyansa at shooting ni Post na nakakatulong sa Warriors. Matapos mapanalunan ang Jimmy Butler sweepstakes, ang pag-convert ng kontrata ni Post ay isa pang positibong hakbang para sa Warriors pagkatapos ng trade deadline noong Pebrero 6. Hindi nagsisinungaling ang mga numero pagdating sa pagiging maasahan ni Post. Sa 17 laro na kanyang nilaro para sa Warriors, kung saan 7 sa mga ito ay bilang isang unlikely starter, nag-average siya ng 7.5 points, 3.3 rebounds at 1.6 assists. Ipinakita rin niya ang kanyang kakayahang mag-stretch sa floor bilang isang center na may 39.7% shooting from the 3-point range. Sa kanyang pinakamagandang laro ngayong season, tumulong si Post sa panalo ng Dubs kontra sa Chicago Bulls kung saan nag-ambag siya ng 18 puntos at 3 rebound habang nakuha ang 4 of 7 from long range. Sinundan niya ito ng isa pang matatag na laro laban sa Milwaukee Bucks na may 13 points and 3 of 4 shooting from beyond the arc. Ramdam mo ang kanyang kumpiyansa at presensya, dagdag ni Curry tungkol kay Post. Sa ilang laro nakita natin siyang nag-shoot ng malalaking shot at nagdiriwang, nag-fist pump na parang alam niyang kasali siya dito. Napakasarap makita siyang natututo at lumalakas. Pagtatapos ni Curry, anong masasabi niyo mga kaibigan kay Quinten Post?